Mapagpalang araw mga kababayan, kaibigan, kamag-anak, or mga kababayan natin, no, kung saan man kayo naroroon. I hope, no, um, everything is well, no, by the time na napanood po ninyo ating video. Si Atty. Rogelio po ito ng Batas Pinoy. Ang ating pong pag-usapan, no, sa episode nito, again, ay may kinalaman, no, sa sulat po sa atin ni Rafael Manyares, yung po ang kanyang username. At ito may kinalaman, no, sa karapatan ba ng apo na tumira sa bahay na i-donate, no, ng kanilang lola doon sa kanilang anak. Yung po pagkaintindi ko, no, sa sulat po sa atin. Ganito yun, basahin na lang natin sulat niya. Ha? Sabi niya dito, ay, magandang hapon po, attorney. Sabi niya, tanong ko lang po, kaya po bang patituluhan ng mga anak ang lupa na donated nung ikinasal? At hiningi ng mga magulang, may karapatan po ba, attorney, ang mga apo na tumira na sa ibinigay na lupa ng donation? Alright. So, yun po ang kanyang tanong. So, pagkaintindi ko sa tanong niya, yung magulang, no, ay nag-donate ng lupa doon sa anak. Yung kinasal, no, yung kanyang yung kinasal yung kanyang anak. Okay. So, pag dinonate kasi at nagkaroon ng acceptance, perfected na yung donation. So, ibig sabihin yan, ay ang pagmayari nito ay nailipat na mula doon sa donor, which is yung magulang, at doon na sa doni, yung pinagbigyan. Now, yung dalawang magiging issue dito, ha. Una, yung bang na-donate na property, yung ikinasal sila, ay ano bang nakalagay na conditions doon sa donation? Kung nakalagay doon sa donation, okay, ay yung lupang yan ay para lang doon lang sa anak na nag-asawa pero hindi kasama yung mag-asawa. So, ibig sabihin yan, ang pagmamayari nito ay yung anak lamang na binigyan. Now, it appears na nagkaanak. So, yung nagkaanak ngayon ay si apo na ito, no, ng donor, apo na. So, ang tanong dito, may karapatan ba yung mga apo na tumira? At ito rin ba, mapatituluhan ba ng mga anak yung lupa na dinonate? So, ito po tandaan po natin, ha. So, kung yung anak ay nag-donate doon sa anak niya, okay? Lagi natin sinasabi yun, di ba? Pag nag-donate yung magulang sa isang anak dahil kinasal, okay, ay ito'y may tuturing na isang advance legitim. Kasi ang magulang po, pag mag-donate po yan ng property, ay at yung anak niyang iba ay napabayaan. So, parang nababawasan po yung kanyang legitim, no? So, ito ay tinuturing na advance legitim doon sa dinonate na property. So, in this particular case, kung halimbawa ay ipapatituluhan na ng mga anak, yung pwede bang mapatituluhan ng ibang mga anak? Pwede pong mapatituluhan yon, pero kailangan po ay pumanaw muna si nag-donate, si Lola. Kasi pag pumanaw na ang magulang kasi pag nag-donate niyan, ang na-donate niyang property, lalo na doon sa anak, ha, ay ikukulate po yan. Ikukunin mo na yung value ng naiwang property at sa pagkwenta po, no, dahil sa ginawang donation ng magulang, ay nagkulang po yung legitim, yung mana ng ibang anak, ay subject din po yan sa either collation or mabawas o dagdag bawas po, no? Kasi sa batas po kasi, ang mga compulsory heirs tulad ng sinasabi natin, mga anak po, ay protected po ng batas po yan. Okay? So, ibig sabihin, yung kanilang legitim, kung tawagin natin, o inheritance, ay hindi po pwedeng ipagkait po ng magulang. So, in this particular case, no, kung ganito ang paniniwala at pagkaunawa ko doon sa sulat ninyo, kahit dinonate yan nung ikinasal kayo, okay, ay subject pa rin yan sa collation. Pag kailan yan? Of course, pag pumanaw na po si magulang. Okay? So, ikukulit na po yan. So, pagdating po sa ganyang pagpapatituluhan ng anak, okay? So, pwede nilang patituluhan po yun, pero magiging bahagi yan ng kanilang tinatawag nating common property ng mga anak. Okay?
So kung ito'y common property ng mga anak, and then yung mga anak na yon ay may isa doon pumanaw. So yung kanilang anak ngayon by right of representation, o yung tinatawag natin mga apo, ay pwede silang makinabang doon sa naman ng property, katulad nito, pwede pa silang tumira. Pwede sila doon to the extent yung kanilang share ng kanilang magulang na pumanaw na. Okay? Halimbawa, kung ang anak nung magulang ay 5, pumanaw na yung isa, ibig sabihin yan, yung 5 na yon at entitled sila sa 20% bilang kanilang inheritance doon sa nasabing lupa. Okay? So yun ang ano doon. So yung mga anak niya pumanaw, yung mga apo na ngayon, of course by right of representation, pwede silang gumamit o meron silang party doon sa naiwang property ng kanilang magulang. Then, hindi po ibig sabihin niya na absolute ito kasi kukwentahin muna. Yung bang na-donate na property ng magulang na kinasal yung isang anak niya, ito ba ay nagresulta sa pagkabawas ng kanilang legitim o mana? So, kung the answer is yes, gaano kalaki ang nawala? Gaano kaliit? So, kung ano man malaki man, ay maaaring mababawasan yung binigay na donation doon sa anak na kinasal. Okay. So yun ang ating tatandaan Take note na habang sinasabi natin na hanggang buhay po ang mga magulang, ang anak po ay hindi po maaaring makialam sa properties ng kanilang mga magulang, di ba? Pwede na itong ibenta, pwede nang isanla. Pero, na hindi na po kailangan pang consent ng magulang, ang mga anak, I mean. Pero pag ito ay nagkaroon ng donation, dinonate po ng magulang sa anak o sa iba, dito na ngayon papasok yung tinatawag nating yung subject po yan sa condition later on. Pag pumanaw ni si donor, si magulang, kikwentahin po yan. Pag because of that donation, halimbawa, nagkaroon ng preterisyon o nagkaroon ng pagkabawas o pagkait ng mana ng ibang compulsory heirs, ay dito na maaring applicable yung tinatawag natin inculation doon sa property. So dito sa tanungan ngayon, pwede pong patituluhan nila, pero that could be a subject of conditional po yan because kailangan mawala muna si magulang because technically, yung lupang yan, assuming na hindi nagkaroon ng preterisyon o napagkabawas yung mana ng ibang anak, pag yan ay nagkaroon ng written acceptance, lalo na dinonate yan o ikinasal, so ang pagmamayari ngayon yan, syempre yung doni, yung anak na pinagbigyan. At of course, tingnan po din ninyo, ano bang nakalagay sa terms and condition ng donation? Kasi kung ang terms and condition ng donation is para sa mag-asawa yan, okay? In-accept naman ng mag-asawa. So ang mamag-ari ngayon yan ay yung yung mag-asawa na. So in short, magkakaroon ng issue diyan dahil mag-asawa ng may-ari, inalis na. So ito ba'y bahagi pa rin ng legitim ng pumanaw ng magulang pagdating ng araw? So that is another issue na masalimot po yan at maresolba lamang ng korte pagdating po doon sa usapin na ipapal sa korte, depende rin yan sa ebidensya ng magkabilang panig. Pero yun po ang batas. Kung susundin po natin yung batas na sa tanong nyo, pwede mang patituluhan yung mga anak, yung lupang na-donate na. So, that could be a subject natin yan sa isang condition na pag nawala na si magulang, okay? So, dito magkaroon ng kwentahan kung nagkaroon ba talaga ng preterasyon. Ngayon, halimbawa naman, napatituluhan ng anak na dinonate dahil sa kasal nga bilang regalo doon sa kasal. Nakapangalan na doon sa anak na dinonate sa kanya. Pwede pa rin bang maghabol yung ibang anak? Yes po, pwede. Pag pumanaw na po si magulang na bigay ng donation, pwede pong maghabol doon ang sino man sa mga anak na kung saan dahil sa ginawang donation ay nagpagkaitan sila o nabawasan yung kanilang mana. So, yun po ang ating kasagutan sa tanong po sa atin
ni Rafael Mañares. So, bago tayo magpatuloy, no? Kung baguhan pa lang kayo at hindi po kayo napag-subscribe pa sa ating channel, at if you find our videos interesting naman at informative, hindi naman po siguro kalabisan na paki-click po ninyo ang subscribe, share, and like po, no, dito sa ating channel. And of course, paki-follow din po ninyo ang inyong lingkod sa Facebook kasi kabubukas lang po ang account po natin, no, dito sa Facebook. So wala pa tayong masyadong followers doon at malaking bagay po, no, kung i-follow po din ninyo ang inyong ang channel nito, no, sa Facebook. So again, if you find again, no, our videos interesting, paki-click po at hindi pa kayo napag-subscribe, paki-click po uli, no? Subscribe, share, and like po. Napalaking bagay po 'yun, no, para sa content po natin, para mapalawig pa natin po ang ating video ito sa ating mga kabayan, no? Marami tayong mai-share at sila din po ay may mapupulot sa mga pinag-usapan natin. At for all you know, ay maring relevant po sa kanila yung ating mga pinag-usapan at may makarelate po sila, no, dito sa mga topics po natin na one way or the other po, no, ay dito sa atin, no, hindi tayo makawala sa batas because lahat po ng parte ng buhay natin ay meron pong sanga-sangang batas na makakaapekto po sa atin. So, bye for now, and I hope to see you again in the next video. And of course, wag po niyong kalimutan, i-click po yung notification bell, no? Upang sa ganun, pag may mga updates po tayo, you'll be duly notified at wala po kayong mamimiss na episode. Bye for now. God bless.